Mga pakialamero! Galit na sigaw ng lalaking nasa ibabaw kanina ng kapatid ni Evan. Matapos makatayo mula sa pagkakahulog sa kama, ay dinampot nito ang isang hindi kalakihang lampshade at dinaluhong si Evan na nanatiling nakayakap pa rin sa kapatid na babae. Ngunit mabilis na nakailag ang binata at hinila ako sa braso pagkatapos ay itinulak sa harapan nito. Nang muli na namang hahataw dito ang lalaking kaharap nito ang hawak na lampshade. Nagulat ako sa ginawa ni Evan at ginawa pa talaga akong pangharang sa kanya. Napaka-gentleman talaga ng kumag na to. Mabuti na lang at mabilis akong kumilos kaya nasalag ko ang lampshade at binigyan ko ng isang malakas na sipa sa sikmura ang lalaki. Tumilapo nito pahiga sa ibabaw ng kama habang namimilipit sa sakit. Nice kick! Puri sa akin ni Evan, ngunit nangiinis naman ang tono at ang paraan ng pagkakangiti niya sa akin. Inirapan ko lamang siya at nagpatiunang lumabas sa silid na yon. Agad namang sumunod sa akin ang magkapatid at iniwan ng lalaking hindi pa rin makabawi sa sakit na nararamdaman. Ito ang kakaibang katangian ko kaysa sa ibang mga babaeng pulis. Malakas ang aking sipa at suntok kumpara sa kanila. Madalas nga itinutokso ako ng mga kasamahan kong pulis na malakas daw akong sumipa na parang kabayo at hindi raw pang babae ang suntok ko. Tinatawag din nila akong small but terrible. Dahil sa height kong 5 inches and 4 feet tall, ay kaya kong patumbahin ng isang lalaking 6-footer. Hindi naman ako naaasar kapag tinutokso nila ako ng ganyan, dahil para sa akin ay advantage ko yon. Kaya kong lumaban sa mga kalaban ko, dahil sa aking liksi at lakas na hindi pang babae. Bakit ba sumama ka sa lalaking yun na pumasok sa hotel? Galit na sita ni Evan sa kapatid, nang makabalik na kami sa loob ng kotse nito. Ikaw ba ang bagong bodyguard ni Kuya Evan? Nakangiting tanong sa akin ni Gina, na sa halip na sagutin ang tanong ng kuya nito. Ang cool mo kanina! Ang lakas ng sipa mo! Ni hindi man lang nakagawang makabangon ni Alfonso sa sobrang lakas ng pagkakasipa mo sa kanya. Ani pa ni Gina. Halatado sa mukha ang paghangang nararamdaman para sa akin. Kinakausap kita, girlie Gina! Mariing wika ni Evan. Totoong galit na ang hitsura nito, kaya biglang napayuko ang kapatid nito. Mabilis ko namang pinasibad palabas ng garahe ng hotel ang kotse. Malay ko ba na lalagyan niya ng pampatulog ang juice na binigay niya sa akin? Nagdidiscuss lang naman kami sa loob ng coffee shop tungkol sa thesis namin tapos bigla akong nakaramdam ng antok. Nang magising ako ay buhat-buhat na niya ako at nasa loob na kami ng hotel. Mabuti nga at nakita ko pa ang number ng kwarto na pinasok namin. Saka na-share ko sa iyo ang location ko dahil nagpanggap pa rin akong tulog habang may kinakausap naman siya sa kanyang cellphone. Mahabang paliwanag ni Gina sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa susunod ay siguraduhin mong mabuting tao ang sasamahan mo para hindi ka mapapahamak, okay? Sermo naman ni Evan sa kapatid. Yes, kuya. Nakayukong sagot nito. Maya-maya ay biglang umangat ang ulo nito at nakangiting tinignan ako. Himala yata na babae ang bodyguard ngayon ni kuya. Kapag pinasakit niya ang ulo mo, ay patikimin mo ng suntok. Lahat ng mga nagiging bodyguard niya ay natatakot sa kanya, kaya natatakasan niya. Kaya sana ay hindi ka matakot sa kanya. Ipakita mo na magaling ka at kaya mo siyang i-handle. Napailing na lamang ako sa bilis ng pagbabago ng kanyang mood. Hindi ko rin naiwasang mapangiti sa kanyang sinabi. Talagang makakatikim sa akin ng kuya niya kapag masyado nang pinasakit ang aking ulo. Shut up your mouth! Kung ayaw mong makarating kay daddy itong nangyari sa'yo. Nandidilat ang mga matang saway ni Evan sa kapatid na biglang natahimik sa kinaupuan nito. Hanggang sa makabalik kami sa bahay nila ay naging tahimik ang loob ng kotse. Pagkapasok naming tatlo sa loob ng bahay nila ay nginitian ako ni Gina. Fighting! Malawak ang pagkakangiting sabi sa akin ni Gina bago nagtatakbo paakyat sa silid nito. Napangiti na lamang ako at napailing habang sinusundan siya ng tingin. Mukhang magkakasundo kami ng kapatid ni Evan. Hindi katulad ng kuya nito na mukhang araw-araw yata kaming magbabangayan. Akmang maglalakad na ako papunta naman sa silid ko nang bigla akong hawakan ni Evan sa siko. Saan ka pupunta? Pinaikot ko muna ang eyeball ko bago ko sinagot ang obvious niyang tanong. Saan pa ba ako pupunta? Kundi sa silid ko, Mr. Villamor. Gabi na at oras na ng pagtulog. Kaya ano pang gagawin ko? Don't tell me na may bala ka pang lumabas ngayon. Inis ang boses na tanong ko sa kanya. Wala yatang balak ang lalaking tong pagpahingahin ako. Hindi ako nag-enjoy sa bar, kaya samahan mo akong uminom.
Utos niya sa akin. Bago pa ako makatanggi, ay mabilis na niya akong nahila, papunta sa loob ng kwarto niya. Ano naman bang kalokohan ang binabalak mo, Mr. Villamor? Pinabalaan. Relax, Ana. I just want you to join me drinking wine. Naiiling na wika ni Evan. Kumuha ito ng isang bote ng mamahaling alak mula sa lagayan nito at nagsalin sa 2 baso, pagkatapos ay ibinigay sa akin ng isa. Alam ko ang binabalak mo, Mr. Villamor. Lalasingin mo ako para kapag nalasing na ako ay makakatakas ka na sa akin. Seryoso ang mukha na sabi ko sa kanya. Pangako, hindi ako tatakas, Ana. Gusto ko lang talagang uminom tayong 2. Nakatitig sa mukha ko na sabi niya sa akin. Dahan-dahang lumapit si Evan sa akin habang may nangaakit na tingin. Kahit na halos isang dangkal na lamang ang pagitan naming 2, ay hindi pa rin siya tumitigil sa paglapit. Kaya no choice ako kundi ang umatras hanggang sa wala na akong maatrasan. Okay. Iinom na ako kaya pwede bang lumayo ka na sa akin? Natatarantang pagsuko ko. Mukhang hindi niya ako titigilan hanggat hindi ko pinagbibigyan ng gusto niya, kaya pagbibigyan ko na siya. Iyan ang gusto ko. So bottoms up tayo Kung sino ang maunang malasing ay siyang talo. Nakangising hamon niya sa akin, pagkatapos ay bahagyang umatras. Nababasa ko sa kanyang mga ngiti na talagang may binabalak siyang hindi maganda. Iinom ako ngunit may kondisyon. What is it? Nakataas ang kilay na tanong niya sa akin. Umupo ako sa gilid ng kama. Pagkatapos ay nagkunwari akong tinatanggap ang hawak niyang baso na may laman na alak. Ngunit sa halip na ang baso ang hawakan ko, ay hinila ko ang kamay niya. At sa mabilis na kilos, ay nagawa kong lagyan ng poses ang kamay niya at ikinabit sa bakal na gilid ng kama nito. Ayan, pwede na tayong mag-inuman. Nakangiting sabi ko. Akala niya yata ay maiisahan niya ako. No way. Kinuha ko ang basong nasa isang kamay niya at pagkatapos ay pinagpingki sa basong hawak naman ng isa nitong kamay. Cheers! Shut up, lady. Alisin mo ang pagkakaposes ng kamay ko ngayon din. Mariing utos niya sa akin. Sorry, Mr. Villamor. Wala sa akin ang susi kundi nasa loob ng silid ko. Poses lamang ang daladala ko palagi. Mabilis kong sagot sa kanya. Pagkatapos ay sumimsim ako ng alak na ibinigay niya. Masarap ang alak at humahagod sa lalamunan ko ang init. Masarap talaga kapag mamahalin ng isang alak. Napamura na lamang ng malakas si Evan at walang nagawa kundi ang umupo na lang din sa gilid ng kama. I admit na naisahan mo ako ngayon. Akala ko'y magagawa kitang lasingin para makatakas ako pero nahunahan mo ko. Naiiling na wika nito habang may pagsuko sa boses. Inisang lagok lamang nito ang alak at pagkatapos ay inutusan akong kunin ng bote ng alak na nasa mesa para muling salinan ng baso niyang walang laman. Nasarapan ako sa alak kaya medyo naparami ako ng inom. Kumpiyansa naman kasi ako na hindi magagawang makatakas ni Evan, kaya hinayaan ko ang aking sarili na magpakasarap sa alak. Naubos na natin ang laman ng bote, kaya pupunta na ako sa aking silid. Paalam ko kay Evan. Umiikot na ang pakiramdam ko dahil sa nainom kong alak, kaya kailangan ko ng matulog. Sandali lang. Mabilis na pigil niya sa akin nang tumayo na ako mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Hinila niya ako sa braso para muling umupo. Ngunit biglang napalakas ang pagkakahila niya sa akin. At dahil sa kalasingan ko, ay tila wala akong lakas, kaya bigla akong bumagsak sa kama. Kasama ang katawan ni Evan na biglang napailalim sa katawan ko. Hindi ko nagawang makabangon dahil ang kamay niyang nakahawak kanina sa braso ko ay nakayakap na ngayon ng mahigpit sa aking katawan. Bitawan mo ako, Evan! Nauutal na sabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng aking puso sa pagkakadikit ng aming mga katawan. Bigla ring nakaramdam ng kakaibang init ang katawan ko. Dala lamang ito ng alak na nainom ko, kaya ito ang nararamdaman ko. No, Ana, you're beautiful. Medyo garalgal ang boses na sabi sa akin ni Evan. Umangat ang kamay nito at hinaplos ang isang kamay ang aking pisngi. I want to kiss you. Mahina ang boses na wika niya, habang unti-unting lumalapit ang mukha niya sa mukha ko. Nanlalaki ang mga mata ko habang nakatingin sa mukha niya. Napatitig ako sa mga labi niyang mapupula na tila ba nagaanyayang halikan ko. My gosh, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko at iniisip ko sa kanya? Bago pa lumapat ang mga labi ni Evan sa aking mga labi, ay agad nang bumalik sa tama ang aking pag-iisip. Iniuntog ko ng malakas ang aking noo sa noo niya.
Pagkatapos ay mabilis akong bumangon mula sa pagkakadagan sa katawan niya. Mabilis akong tumalikod at naglakad palabas ng kwarto niya. Hindi pa ako tuluyang nakakalabas sa kwarto niya nang bigla akong napakunot ng noo. Weird yata na hindi man lang nag-react si Evan sa ginawa ko. Sa ugali niya, ay tiyak na nakatanggap na ako ngayon ng hindi magagandang salita. Ngunit ngayon ay tila tahimik ito. Nilingon ko siya para makita ko kung ano ang ginagawa niya. Bigla akong kinabahan nang makita kong nakapikit ang kanyang mga mata, habang walang katinag-tinag sa higaan na para bang hindi na ito humihinga. What the? Did I make him sleep with just a simple headbang? Kausap ko sa aking sarili. Agad akong lumapit sa kanya at dinama ang kanyang leeg, habang itinapat ko naman ang aking tenga sa ibabaw ng kanyang dibdib. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig kong tumitibok pa naman ang kanyang puso. Mukhang nakatulog lang ito. Dahil sa ginawa ko at dahil na rin siguro sa kalasingan. Medyo napalakas din yata ang pagkakauntog ko sa aking noo sa kanyang noo. Sa akin ay wala lang yun. Ngunit sa katulad nitong hindi sanay sa ganoong klaseng sakit, ay posibleng mahimatay talaga ito. Lalo pat nakainom ito ng maraming alak. Akmang aalis na ako nang bigla na lamang yumakap ang isang kamay ni Evan sa aking lieg. At pagkatapos ay humaplos pababa sa aking likuran. Agad na uminit ang aking dugo sa kanya. Kahit na natutulog ito ay babaero pa rin. Siguro ay nananaginip ito na may babaeng kasama at hinahaplos ng kamay nito. Sinuntok ko ng malakas ang dibdib niya at dali-dali akong lumayo sa kanya. Ngunit siniguro ko na ang suntok na pinakawalan ko ay hindi niya ikamamatay, kundi sapat lamang para makadama siya ng sakit. Inayos ko ang aking sarili. Pagkatapos ay inirapan ko ang natutulog na binata bago tuluyang lumabas ng silid niya. Pagkapasok ko sa silid ko ay kinuha ko sa itim na lagayan ang isang maliit na chip. Ito ay tracking device na nakakonekta sa aking cellphone. Ilalagay ko ito sa likuran ng relo ni Evan para kapag natakasan niya ako ay malalaman ko kaagad kung nasaan siya. Bit-bit ang dalawang maliliit na tools at cellphone ay muli akong bumalik sa silid ni Evan. Masarap pa rin ang tulog nito. Perfect time para maisakotuparan ko ang paglalagay ng tracking device sa relo niya. Ilang minuto lamang ay maayos ko nang nailagay sa likuran ng relo niya ang maliit na tracking device. Pagkatapos ay chinek ko sa cellphone ko kung gumagana ba. Napangiti ako nang makita kong gumagana ng maayos ang device na inilagay ko sa kanyang relo. Pagkatapos ay magaan ang loob na lumabas ako muli sa silid niya. Pagbalik ko sa silid ko ay agad akong naligo para mapreskuhan ang katawan ko. Tinuyo ko muna ang basa akong buhok bago ako natulog ng mahimbing. Pwede na akong matulog ng mahimbing dahil walang kawala sa akin ang playboy na boss ko. Pagkagising ko ay agad kong tinignan ang cellphone ko. Napangiti ako nang makita kong hindi pa rin gumagalaw ang location ng tracking device. Kaya ang ibig sabihin ay nasa loob pa rin ang silid nito si Evan. Walang pagmamadali na bumangon ako sa kama at naligo. Nag-enjoy ako sa pagligo kaya medyo natagalan ako. Pagkalabas ko ng banyo ay muli kong tinignan ang cellphone. Gumalaw na ang tracking device ngunit malapit lang. Ibig sabihin ay narito pa rin sa loob ng bahay si boss. Kapag wala sa paningin ko si Evan, ay kailangan kong palaging i-check ang cellphone ko para malaman ko kung nasaan siya. Pagkatapos kong magbihis ay lumabas na ako ng silid at nagtungo sa kusina para humigop ng kape. Sa kusina ko naabutan ng boss ko na umihigop ng mainit na kape at halatadong kagigising pa lamang. Magulo pa ang buhok nito at gusot ang damit. Ngunit kahit bagong gising pa lamang ito, ay hindi ko may pagkakailang gwapo pa rin ito. No wonder na pinagkakaguluhan ito ng maraming kababaihan. Kahit na alam naman nila ang pagiging matinik nito sa babae. Dahil sa pisikal na anyo nito, at syempre sa wallet nitong makapal. Basta gwapo, kahit bagong gising at hindi pa nakakapaghilamos ng muka ay gwapo pa rin. Naisa loob ko habang nakatingin sa binatang nakakunot ang noo. Marahil ay nagtataka ito kung bakit ako nakatitig sa kanya. Bakit ganyan ka makatitig? Nagagapuhan ka sa akin oh. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka immune sa taglay kong kakisigan? Nakangiting kausap ni Evan sa akin. Umagang umaga ay umaapaw ang hangin nito sa katawan. Kaya kita tinititigan ay dahil iniisip ko kung naghilamos ka ba ng mukha at nagmumog bago ka lumabas ng kwarto mo at humigop ng kape. Kahit magsuklay ka ng buhok ay hindi mo nagawa. Mukha tuloy pugod ng ibon na kinahig yung buhok mo. Nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya bago ako naglakad papunta sa kinalalagyan ng electric thermos para magtimpla ng sarili kong kape. Naningkit naman ang mga mata ni Evan sa sinabi ko at pagkatapos ay inirapan ng dalawang maid na nasa kusina
at hindi napigilang mapahigikik nang marinig nila ang sinabi ko sa aming amo. Anong tinatawa-tawa niyo dyan? Masama ang tingin na sita nito sa dalawang maid. Wala po. Nagpipigil ng ngiti na magkapanabay na sagot ng dalawang maid. Nagmamadaling naglakad ang dalawa palabas ng kusina para siguro pakawala ng pinipigil nilang tawa. Ngunit biglang bumalik ang isang katulong at muling kinausap ang binata. Nasa ibang bansa nga pala ang daddy mo, Sir Evan. Bago siya umalis ay nagbilin siya sa akin na sabihin ko sa'yo na huwag ka raw magpasaway kay Ana. Kapag nagpasaway ka raw ay pwede ka raw paluin ni Ana sa puwet. Sabi ng katulong ni Evan. Pagkatapos ay natatawang naglakad ito ng mabilis, palayo sa among lalong naningkit ang mga mata. Anong akala niya sa akin? Bata na pwedeng paluin kapag nagpasaway? Umuusok ang ilong na kausap ni Evan sa sarili nito. Napailing na lamang ako habang natatawa sa sinabi ng katulong. May basbas pala mula sa pinakaitaas, kaya kapag gumawa ng kalokohan si Evan, ay maaari ko siyang parusahan. May lakad ba tayo ngayon, sir? Tanong ko sa kanya matapos kong makapagtimpla ng kape. Wala! Pasigaw nitong tanong sa akin, sabay tayo sa kinauupuan. Ngayong wala rito ang aking ama, pwede ka nang umalis bilang bodyguard ko, Ana. Bumalik ka na lamang kapag nakauwi na si Daddy. Utos niya sa akin, bago naglakad palabas sa kusina bitbit ang kape nito. Agad ko siyang sinundan bitbit naman ang mainit kong kape. Hindi ikaw ang nagpapasahod sa akin, Mr. Villamor. Ang daddy mo ang nagpapasahod sa akin, kaya siya lamang ang susundin ko. Kapag sinabi niyang umalis ako bilang bodyguard mo, ay ura-urada akong aalis. Mariin ang boses at seryoso ang anyo na sagot ko sa kanya. Huminto si Evan sa paglalakad at madilim ang mukha na hinarap ako. Bakit ba ang hirap mong pakiusapan? Kahit na hindi mo kabantayan, ay hindi pa rin mababawasan ang sasahurin mo ngayong buwan. Napaismid ako sa sinabi niya. Iniisip niyang pera ang dahilan kung bakit ayaw kong sundin ang pinag-uutos niya sa akin. Sorry, Mr. Villamor, pero hindi ako tumatanggap ng libreng pera. At uulitin ko sa iyo ang sinabi ko una pa lamang. Hindi ko kagustuhan ng maging bodyguard ng isang playboy na katulad mo. Wala akong choice dahil utos ito sa akin ng aking superior. Gets mo? Nakuyom ng binata ang kanyang kamao na tila ba nauubusan na ito ng pasensya sa akin. Bakit ba ang hirap mong tanggalin? Ikaw lang yata ang dumi na mahirap ipagpag. Dumi na mahirap ipagpag? Ang kapal ng mukha niya para sabihing isa akong dumi. Mr. Villamor, kung ang tingin mo sa akin ay isang dumi na mahirap ipagpag, ang tingin ko naman sa iyo ay isang latak sa lipunan na dapat mawala. Maanghang nasabi ko sa kanya. Siya ang naunang manginsulto at ibinabalik ko lamang ang ginawa niyang pangiinsulto at pangmamaliit sa akin. Sa katotoo naman ang sinabi ko sa kanya, latak siya sa lipunan dahil isa siyang playboy. Pinaglalaroan lamang niya ang mga babae at kapag nagsawa na siya ay basta na lamang itatapon na parang walang halagang laruan. How dare you say that to me? Bulyaw niya sa akin sa malakas na tinig. Isa ka lang tauhan na pinapasahod ng aking ama, kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. At ikaw, may karapatan ka bang pagsalitaan ako ng mga salitang hindi maganda, Mr. Villamor? Balik tanong ko sa kanya habang nagpipigil ng aking galit. Dapat kong pigilan ng aking emosyon at baka kung ano pa ang magawa ko sa kanya. At alam mo ba, Mr. Villamor, dahil sa pagiging playboy mo ay baka isa, dalawa o higit pang babae ang nasa likuran ng pagtatangka sa buhay mo. Gusto ka nilang paghigantihan sa ginawa mong paglalaro sa damdamin nila. Hindi mo ako kilala, kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Malakas pa rin ang boses na sabi niya sa akin. Akmang sasagutin ko siya nang biglang dumating si Gina na halatadong kagigising lang. Ano ba yan, Kuya Evan? Umagang-umagay inaaway mo ang bodyguard mo. Ano ba ang problema niyong dalawa? Tanong ni Gina habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Evan. Kung may lakad kay sabihin mo lang at nasa paligid lang ako. Seryoso ang mukha na sabi ko kay Evan. Pagkatapos ay hinarap ko si Gina at bahagyang tinanguan bago ako umalis sa harapan ni Evan na namumula ang mukha sa galit. Ay! Hindi ko napigilang mapamura ng mahina habang bumabangon ako sa higaan. Hindi ko sinasadyang makatulog. Late na ako natulog kagabi, kaya inantok ako kanina pagkapasok ko sa silid. Agad kong hinagilap ang aking cellphone para alamin kung umalis ba si Evan. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong nasa loob pa rin siya ng bahay nila. Mabuti na lang at hindi ito umalis. Kung nagkataong umalis ito,
ay baka may masamang nangyari na dito. At tiyak na ako ang masisisi dahil hindi ko ginampanan ng mabuti ang aking trabaho. Inayos ko muna ang aking sarili bago ako lumabas ng silid ko. Kumakalam na rin ang aking sikmura dahil sa kape lamang ang laman ng tiyan ko mula kaninang umaga. Agad akong dumiretso sa kusina para maghanap ng makakain. Nagugutom ka na ba, Ana? Nakapagluto na ako ng tanghalian. Nakangiting tanong sa akin ng maid na si Sonia. Medyo nagugutom na ako eh. Si Mr. Villamor, kumain na ba? Biglang nalukot ang mukha ni Sonia. Kaya nagtaka ako kung bakit ganito ang kanyang ekspresyon na tila ba may hindi ito nagustuhan. Nasa swimming pool si Sir at may kasamang babae na sobrang arte. Masyadong demanding. Nagpaluto ng sarili niyang pagkain tapos ang daming request. Huwag lagyan ng ganito, ganyan. Dapat ganito, ganyan. Ay naku, nakaka-high blood ang babaeng yun. Ayoko ngang pagsilbahan siya eh. Ngunit wala akong choice kasi kailangan kong dalhin sa kanila tong pinaluto niyang pananghalian nila ni Sir. Himutok ni Sonia. Nasa sobrang inis yata sa kung sino mang babaeng kasama ni Evan ay hindi napigilang maglabas ng sama ng loob. Ako nang magdadala nitong tanghalian nila. Pagbobolontaryo ko. Sigurado ka ba, Ana? Baka pagtripan ka ng babaeng yun, lalo pat mas maganda ka kaysa sa kanya. Tiyak na pagsesilosan ka niya. Nag-aalala ang boses na sabi ni Sonia. Don't worry, ako ang bahala sa sarili ko. Pagbibigay ko sa kanya ng assurance. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at kinuha ko ng isang tray na puno ng pagkain. Pagkatapos ay naglakad ako palabas ng bahay para ihatid ang pananghalian ni na Evan at ng babaeng bisita nito sa may swimming pool. Hindi pa ako nakakalapit sa kanila, ay dinig ko na ang maharot na hagikhik ng babaeng kasama ni Evan na parang kinikiliti ito sa singit. Nakita kong nagaharutan sila sa tubig at nagkunwari akong hindi ko sila nakita. Tuloy-tuloy lamang akong naglakad papunta sa maliit na mesang nasa tabi ng pool at inilapag ang dala kong tray. Saka pa lamang ako napansin ng dalawa nang tumunog ang paglalagay ko ng tray sa mesa. Bakit ikaw ang nagdala niyan? Nasaan si Sonia? Nakakunot noon na tanong sa akin ni Evan. Hindi ko na siya nagawang sagutin dahil lumingon sa akin ang babaeng kasama nito na agad na ningkita mga mata nang makita at mamukhaan ako. Tiyak na aawayin ako nito. Ay nako, kakatapos ko pa nga lang makipagsagutan kay Evan kanina. Ngayon naman ay mapapalaban akong muli sa girlfriend niya. Ano kaya ang balak gawin ng babae ni Evan kay Ana?